So magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na po tayo sa ating pang-apat na lesson. So ngayon mga anak ay ating po mapag-aralan ang patungkol sa tao. So paano tayo nagsimula at paano tayo ginawa ng Diyos. Kasi nga ay ang pagkaunawa ng marami sa ating kapanahonan ngayon, tayo ay galing sa unggoy. So ating titingnan kung tayo ba talaga ay galing sa unggoy. So ang ating pamagat natin topic ay in the image of God. Okay. God's Son sculpted Adam from the dust of the earth. With his own hands, he shaped muscles that would flex and move. He fashioned eyes that would see. He formed vocal cords that would speak and sing. In 6 days, an empty sphere in space had been changed into a complete, mature world, alive with plants and animals. This was God's first creation since the fall of Lucifer. Satan and his followers had come near the earth to watch. God's creative ability had always been a source of wonder and amazement to the angelic host. So makita natin dito mga anak na ang mismo ang ating Panginoong Diyos ang gumawa sa bawat isa sa atin. So sinasabi dito na tayo ay ginawa, inumol mula sa alikabok ng lupa. Makita natin dito, mamaya atin pa yung ma-elaborate ng kaunti. So mula sa empty space, empty sphere. So makita natin na nagkaroon ng mga bagay mula sa wala ng ating sanlibutan, walang-wala, at nagkaroon ng mga tanim, ng mga tubig, ng mga halaman. So lahat ay na lumutang ng panahon na ginawa ng Diyos ang sanlibutan. So lumitaw ang lahat. So makita natin din dito na pati si Lucifer at ang kanyang mga kasamahan ng mga anghel na nagrebelde ay kasama, nandoon. Sila din ay tumitingin habang ginawa ng Diyos ang sanlibutan. So ito'y napamangha sila, lahat ng mga ng angelic host, napamangha sila sa galing ng ating Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon sa paggawa ng ating sanlibutan. Okay. Then God said, makita natin ito sa Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Sabi dito, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So makita natin tayo pala ay ginawa ng kawangis ng ating Panginoong Diyos. So makita natin mga anak, ang paggawa pala sa atin ay kawangis ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang imahe. So dapat pala ang imaheng ito na ibinigay ng Diyos sa atin ay gamitin natin para sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo ginawa pala ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. So makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos na tayo ginawa na ayon sa kanyang wangis. Okay. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground. So ito ang paggawa ng tao, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So makita natin dito mga anak, ang tao pala ay ang Diyos ang nag-form sa kanya mula sa alikabok. Hindi pala tayo galing sa unggoy na tayo nag-evolve. Nag-evolve tayo mula sa small organism hanggang sa naging unggoy, hanggang ang unggoy naging tao, hanggang naging tayo. Di ba? So hindi pala ganon ang ating pasimula. Kundi ang ating pasimula mismo ay sa pamamagitan ng paggawa, pag-shape ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating mga magulang na si Adan at si Eva. So mula sa alikabok ng lupa, pagkatapos ay inihipan, nung tayo na form na ng tao, tayo inihipan ng kanyang hininga at tayo ay naging
kaluluwa, naging tao na buhay. So makita natin dito, mga anak, ang composition ng tao ay mula sa alikabok plus hininga ng Diyos ay isang buhay na tao. So makita natin ang resulta, alikabok plus hininga ng Diyos, ang resulta buhay na tao. Okay. As air filled his lungs, Adam opened his eyes and met the gaze of his Maker. With the life-giving breath, everything about his body began its systematic operation. So, nung naihipa na ng Diyos ang tao, ay naimulat na niya ang kanyang mata. Ang una niyang nakita ay ang ating Panginoong Diyos na gumawa sa kanya. At nung naihipa ng Diyos ang tao, ay siya'y unti-unting gumagalaw, nabubuhay, lahat ng system sa katawan ay nagpa-function ng inihipan ng Diyos. Ang likabok na kanyang pinupurma na tao at ito'y naging tao. Okay. A grand tour of his new domain must have thrilled Adam, parading each animal before him. God found joy in Adam's delight. Perhaps he was amused at some of the names Adam gave his new subjects. So makita natin mga anak na dahil sa ginawa ng Diyos na mangunguna, mag-aalaga sa lahat ng mga hayop. So siya rin ang nagpangalan sa lahat ng mga hayop na binigay, pinagkatiwala ng Diyos. So Adam noticed that every creature God had made was one of a pair, yet there seemed to be no part for him. So nakita ni Adam nung siya ay pinapangalanan na niya ang mga hayop, nakita niya magkapares, babae at lalaki. Ngunit siya walang kapares. God waited as he planned to make Adam's mate until Adam had sensed his need for a companion. So makita natin dito na talagang na-recognize ni Adan ang kanyang pangangailangan din ng kasama. So hinintay lang pala yun ng Diyos. So dahil yun ang plano ng Diyos na hintayin niya na ma-recognize ni Adan na kailangan din niya ng kasama sa buhay. Okay, kita natin ito sa Genesis 2 verses 20 at saka 22 hanggang 22. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. So makita natin dito mga anak na ang Diyos ay pinatulog niya si Adan. So doon na-recognize na ni Adan na kailangan niya ng katulong, ng kasama sa buhay. Pinatulog siya ng Diyos at kinuha ang isang sa ribs niya. Sa mga ribs niya, isa sa mga ribs niya. Kinuhaan dito sa kaliwa. Pagkatapos tinakpan niya ng laman, hanggang ito'y ginawa, pinurma ng Diyos na babae. So God wanted Adam to regard Eve as dearly as he regarded himself. So kailangan, sinabihan sa Adan ng Diyos, gusto ng Diyos na ang babae ay titreat din ni Adan na katulad ng kanyang sarili. Mamahalin niya ang babae na katulad ng kanyang sarili na si Eva. Okay, God did not want Eve to be Adam's boss. Therefore, He didn't make her from a bone in Adam's head. So, makita natin, ayaw ng Diyos na si Eva ay maging boss ni Adan. So, kaya hindi siya kinuha mula dito sa ulo para hindi siya magiging superior. Diba? Kita natin yon. Kaya pala ang purpose kung bakit dito sa ribs para hindi magiging superior kundi label lang. God did not want Eve to be Adam's slave. Therefore, He didn't make her from a bone in Adam's foot. So, hindi din sa paa kinuha Hindi din buto na galing sa paa para hindi din magiging under ni Adan. Eve was created Adam's equal, standing by his side. So makita natin dito mga anak na si Eva pala, kaya pala kinuha dito sa ribs dahil gusto ng Diyos na pantay ang pagtrato, equal
lang ang pagtrato ng bawat isa. Hindi dito sa ulo para hindi maging boss, hindi din sa paa para maging under. So kundi dito para pantay lang. Pantay lang. Okay. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it." So, nung nagawa na ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, sa ika-6 na araw, sila ay binasbasa ng Diyos na magpakarami kayo. Adam and Eve were to share in the creative process of God. By their choice, they could bring new beings into existence, likenesses of themselves. So, God Himself solemnized Adam and Eve's unique relationship in marriage. So, makita natin dito na sa pamagitan nila, magkaroon ng maraming tao sa sanlibutan. At bago yon, sila ay kinasal ng Diyos. Kinasal ng Diyos doon sa Eden. So, itong unang kasalan. So, bago sila pinagsama, kinasal muna. So, makita natin yan mga anak. They were in perfect harmony with each other. So, talagang maganda ang samahan nila ni Adan at ni Eva sa Eden sapagkat perfect during the time. As the first Sabbath began for Adam and Eve, they approached their Creator. They spent the precious hours in face-to-face communion with God. So makita natin talagang sila ay mapalad kasi nakikita, makasama nila ang naglalang sa kanila. Ang ating Panginoong Diyos, kasama nila doon habang sinasamba. Diba? Face-to-face. Adam and Eve had no need for clothing as we do. They were wrapped in an aura of light as covers the angels. So talagang yung kaluwalhatian ng Diyos, ng katulad ng angels, ay yun ang nagko-cover sa kanila. Kaya hindi sila nahiya sa sarili nila. Hindi nila nakikita ang hubad sila sapagkat yung kaluwalhatian ng Diyos ang nagko-cover sa kanila. Okay. Their ability to learn, to enjoy, and to love were continually increased. They were designed to live forever, daily growing more like their Creator, daily gaining clearer concepts of God, daily discovering new treasures of knowledge in His created work. So makita natin dito mga anak, ang tao pala nung ginawa ng Diyos, siya nakadesign na panghabang buhay. Panghabang buhay siya na mabubuhay, walang kamatayan. At siya, kahit sa ganun na status, siya rin ay lalago araw-araw. So ibig sabihin talagang sa pagdidiscover na ng mga bagong nilalang ng Diyos sa lahat sa kanilang pagliwaliw doon sa garden, marami silang madiscover, sila ilalago sa kanilang kaalaman sa lahat ng bagay dahil pala tayo ay ginawa ng Diyos para din tayo lalago sa lahat ng aspeto. Okay. Though God created Adam and Eve innocent and holy, it was possible for them to do wrong. God might have created them like robots with no power to disobey Him. God gave Adam and Eve the power of choice. So makita natin dito mga anak, ginawa sila ng Diyos na banal, perfect, inosente, pero posible na sila makagawa ng kamalian. Bakit? Sapagkat mayroon silang freedom of choice. Ang ibig sabihin, pwede silang pumili kahit ano ang gagawin nila sa buhay. Hindi sila kontrolado. Hindi ibig sabihin, hindi sila robot. Kasi pag robot, wala kang ibang choice, kundi yun lang. Nakaprogram na yun sa iyo. So, hindi ganon ang paggagawa ng Diyos kaya dan kay iba. Dahil sa pagmamahal niya, binigyan niya tayo ng freedom of choice na malaya tayong pumili kung ano ating pipiliin. So, posible nga na makagawa ng kamalian si Adan at si Eva kasi nga malaya sila na pumili. Okay. Two special trees were placed in the garden. So, doon sa garden, merong dalawang puno ng buhay, tree of life, na ito'y makapagbigay sa kanila ng immortality, na ito'y pag kumakain sila nito, patuloy silang walang kamatayan. At meron din doong puno na tinatawag na the tree of the knowledge of good and evil. Ito ang, sabi dito, ito ang magtitest ng kanilang loyalty at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. So, binabalaan sila ng Diyos na bawal nilang kainin ang bunga ng puno ng knowledge of good and evil. God did not want Adam and Eve to know evil. So ayaw ng Diyos na alam nila kung ano yung masama. Kasi during the time, hindi nila alam kung ano yung masama kasi they were perfect. Perfect sila during that time. Hindi pa kumain ng bunga ng puno na pinagbabawal ng ating Panginoon. Okay.
loyal angels told Adam and Eve about the war in heaven. So, aware sila, si Adan at si Eva. Dahil sinabihan sila ng mga anghel. Kakasama naman nila ang anghel, kaharap nila, face to face. Sinasabihan nila na mayroong labanan sa langit tungkol kay Lucifer at saka kay Michael. So makita natin dito, aware sila sa na iyon. Then Satan was permitted one place in the garden from which he could tempt them. So makita natin, doon sa Garden of Eden, sa Eden, ay si Satan ay pwede lamang siya doon sa puno ng pagkilala sa mabuti at masama. So doon lang siya pwede makatempt, makatukso sa kanila. Hindi niya pwedeng sundan si Adan at si Eva. So makita natin doon lang siya pwede, kaya talagang pinagbabawal na hindi dapat lalapit si Adan at si Eva doon, sapagkat nandoon si Satan sa puno na iyon ng pagkilala ng mabuti at masama na pinagbabawal ng Diyos. Okay. The angels cautioned them to stay together, for united they were better equipped to withstand any temptation. So dapat daw talaga sila magkasama, hindi sila magkakahiwalay. Para pag sila magkasama, kahit anong tukso sa kanila, ay medyo matatag, malakas sila kasi sila ay dalawa. Adam and Eve were holy and happy. Their appointed work, their daily discoveries, the fellowship of angels, and face-to-face communion with God were all sources of pleasure and joy for them. Talaga napakasaya naman talaga nun. Napakaganda ng Eden. Andun lahat ng pangailangan nila, mga pagkain, mga prutas, andun. Napakaganda. Perfect ang lugar. At saka na face-to-face pa nila, nakikita ang Diyos. Talagang napakasaya nun. Then Satan must have been worried as he watched this holy path. They were completely happy living in submission to God's will. So, makita natin dito mga anak, so this holy pair yan. Okay, makita natin dito mga anak, talagang hindi masaya si Satanas na nakikita niya na masaya pala na sumunod ang tao sa Diyos. Hindi pala mahirap sundin ang Diyos. Makita natin, masaya sila kaya nalulungkot si Satanas. Okay, so makita natin dito pala, ay ang pagsunod pala sa Diyos, hindi mahirap, at hindi din nakakalungkot, kundi masaya. So yan ang nakikita ni Lucifer. At siya, hindi niya na yun, kasi nga dahil sa napag-aralan natin, dahil sa jealousy, sa pride niya, ay kaya hindi siya masaya na sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ngunit dito nakita niya, akusasyon niya, ay hindi nga pwedeng sumunod pala ng masaya, pero nakita niya dito, na masaya na sumunod si Adan at si Eva, na sila ay sumusunod ng maluwag at masaya sa kalooban ng Diyos. So, kita natin, i-review natin ng konti. Ginawa tayo ng Diyos mula sa likabok ng lupa, pinurma niya tayo, hinulman ng tao at hiningahan ng kanang hininga ng buhay, at tayo naging tao na buhay. So, dust plus breath of life equals living person o living soul. So makita din natin dito na sa Eden mayroong dalawang klaseng puno, yung tree of life at saka tree of the knowledge of good and evil, na yung tree of life sila ang magpapakontinue na si Adan at si Eva magiging immortal o mamuhay ng habang buhay, at yung tree of good of knowledge of evil, yun ang taste of loyalty at love nila sa Panginoong Diyos. So, kung kakain sila noon, ay sila ay magkakasala. So, atin niya may discuss sa sunod pa na mga lesson. Di makita din natin na masayang-masaya sila, si Adan at si Eva, sa paglilingkod, sa pamumuhay doon sa Eden na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, yan lang po ang ating lesson. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ingat kayo maghapon mga anak. Okay.